Kakampi ng bayan. Kasangga ng masa. Kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con. Abogado de Campanilla. Isang magandang gabi po sa lahat ng ating mga televiewers, lahat po na nasa YouTube at syempre sa ating Facebook. Isang gabi na naman na matututo tayo ng mga batas, kaya dyan lamang po kayo. Ako inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. Kasama natin ngayong gabi, walang iba, Abogada de Campanilla, Attorney PG Galang. Good evening, Attorney PG. Good evening. You sound better. Yes. Sige, go lang ng go, yeah. sabi nga natin. Kailangan lagi tayo may energy, di ba? oo. At kung may sakit ka daw, wag mo daw masyadong ipapamper yung sakit mo. Huwag mo masyadong alagaan. Ako, ganyan. Hindi ko rin, as much as possible. Huwag bibili baby. Ayoko uminom ng gamot as much as possible. Kung kaya ko pa namang tiisin. Yes. Pero sabi nga natin, alam nyo daw, pagka medyo nag-age daw ng konti, nagmamature. Konti. Oo, konti. Oo, ng konti lang ha, utang na loob. Oh, yeah. Pag nagmamature daw kasi, syempre, mas iba yung coping mechanism mo. Kumbaga, mas medyo hindi katulad ng bata, mabilis. Kumbaga sa sugat, mas madaling maghilom sa mga bata kaysa sa mas matanda na. Oo, hindi naman sa sinasabi kong matanda na rin ako. Oo. No? Pero oo. Pero totoo yan. Totoo Oo. yan. Na parang hindi ko na kaya yung magpuyat masyado. Correct. Kaya pinag-iingat na tayong mga matured. Oo, mga alas 9 pa lang, inaantok ka na. Correct. Di ba nakakahiya? Kaya nga. Oo, totoo yan. Pero antayin niyo po munang matapos ang ating pag-uusap bago ho kayo matulog. Ha? Oo, wag muna. Aga pa! Aga pa. Maraming, Alas 7 pa lang. marami kayong matututunan. So habang natututo kayo, tingnan nyo nga, hinehele-hele na kayo, di ba? At syempre ngayon, mga 7 o'clock, ganyan talaga pag kumakain ng nagugutom na inaantok. gabihan. Ano? Mali. Hapunan. Hapunan. Gabihan. Kasi sasabihin na naman sa akin ni Daddy Concepcion, mali na naman yung gabihan mo, Kasi Mare. tanghali nga naman, Oo, tanghalian. tanghalian. Malay ko ba? Sorry naman. Hapunan. Okay, so eto na po ang mga numerong pwede ninyong tawagan para sa gabing ito. Oo nga, sa for Globe, it's 0954-310-0331. And for Smart, it's 0964-770-8807. At saka Okay. also in Facebook Messenger. There you have it. And so, tawag na po at mag-text na. Heto na ang ating first texter. Si Miguel, siya ay 27 years old ng Maynila. Our senior pastor wants to file a case against 2 ex-pastors for refusing to give up their personal social media accounts. Pinapirma kasi ang pastor ng agreement na lahat ng SOCMED nila ay magiging church property. Kahit accounts pa yon bago sila naging pastor. Tumanggi ang ex-pastors dahil personal at may memories ang mga account. May visa ba ang ganitong kontrata? At pwede ba itong i-justify ang pag-access sa private messages under Filipino? Ay, this is very good, ha? Although I'm really sad because, pastors are pastors, involved. I'm sure that they are also bound with rules and regulations. Hindi naman pwedeng porke pastor ka, hindi ka na magiging part ng isang rules or regulation, di ba? Kasi madaling sagutin to. Oo. Ay, you're not bound to honor that. Kasi mali yun eh. Na under the Data Privacy Act ngayon, a person, unless there is a valid court order or a compelling reason, cannot be ordered to give up their private social media, online accounts and passwords. But on this particular incident, personal sa kanila yan, hindi naman siya hindi siya, 'di ba, give up their personal kasi importante diyan yung word na personal social media accounts. So, for example lang, attorney ha, kasi this is a very good example. Pero wag natin sigurong gawing pastor or church. Gawin natin siyang company. Gawin natin siyang kumpanya. For example, a company phone, a company property. Yes. Okay. Pwede yun. No, actually. Hindi rin. Oo, kunyari, pinagamit sa yung Yes, pero may personal data ka na doon. Yung laptop, tapos meron kang personal data doon. They can actually, since it's their property, kunyari kung isa sa OLI mo yun, di ba? Or
nasa kanila, they can actually inspect it, but not as to your personal Information inside. So you just have to delete it. Oo, delete it. Okay. Now, there are times that sometimes company phones, they want na wag mong buburahin, wag mong iyaan yan. Parang may mali, sabi ko din na gano'n, di ba? Oo. Kasi may personal kang life doon while using it. Yes. Now, if you want to get all the endorsements of, for example, a client and everything, that should be endorsed. But of course, merong parameters na yung para sa'yo. Kasi while you were there, may personal life ka pa rin, di Yes, ba? so parang because nga of our new laws nga na dati kasi parang di ba? Parang No matter what. No matter Oo, what, di ba? oo. But now, because of data privacy and lahat naman ata siguro, di ba? Kukunti lang alam ko na hindi nagso-social media yung mga ermites. Meron ganun na yung pero karamihan sa atin ngayon ay hindi uusad ang buhay kung walang personal Correct. social media. You are not bound to give up your passwords or access to your personal media unless yun na nga there's a valid court order or there is a compelling reason. Ano ba yung mga compelling reason? Kunyari, police, emergency. Di ba? Merong emergency at police siya yun. Okay. Very specific yung mga instances na yon, but definitely, if it is going to be, it needs your consent. Okay. I have a very good, can you scroll it up again, please? Now, this is owned by, okay, Yung social tumanggi yung media lang ex-pastors dahil personal at may memories ang mga account. Ang tanong ko dito, kasi may mga, okay, ang ginawa kasi dito ng church most probably is they told all their pastors, kasi syempre nakikinig sa Misa. sa mga sa mga I really do not know, but there are church property like social media that's purely church. Actually, kasi ganito yan ha. Naintindihan ko na baka merong mga laman yung social media nila na parang Memories. gusto rin naman makuha nung simbahan. Ang problema kasi sa metodolohiya na gustong gawin ng pastor ay pinapatay niya yung buong thing, diba? Yung killing the goose, diba? But who are you referring to? The pastor. owner O, of pastor. the... Kasi kung yun ang kanyang pakay na ma-retrieve kung ano man yung na-record ng mga ex-pastors sa kanyang kongregasyon para makuha nila, hindi yun para i-force silang ibigay yung access. Kahit na may kasulatan. Yung kasulatan kasi, pwede nilang i-force na ibigay yung content, but not the access to their social media. But then if that particular social media, the content of those, or even the ownership of those are owned by the church, what would happen? Then they can demand that they turn over only the content if it's proven that sila yung may-ari ng content, but not access to their personal social media. Lalo na So you dito, mean to say they have to delete it if they they have want delete to? it if they can They can delete it. They can demand But they cannot demand to just say no to the pastor, the two ex-pastors. They cannot say na hindi pwede. The two ex-pastors have all the right not to give access to their personal social media. Di ba? What the pastor, yung mga nag-demand is that, sabihin niya bakit? Bakit yung gusto? Kumbaga, Ano yung rason? ano yung rason? At baka Kasi- naman makahanap sila na, kasi yung ibang mga videos nyo, gusto ko naming makuha. Or ako lang ha, baka kasi may remuneration na. But the thing is, those Hindi nga, social pag may media- ganon, kasi may pera nang involved eh. Paano yun? Alam mo, mas madali nang gumawa ng ibang account kesa yung hingin yun. Kasi those social media accounts, sabi dito, if I remember correctly, were their personal social media accounts even before they joined the congregation. And then when they joined, ginamit na lang nila. Baka sumobrang sumikat yung dalawang ex na pastor,
at parang nanghihinayang yung ano na doon nagfa-follow yung Yes. doon nagfa-follow yung mga ano, Ibang mga churchgoers. Oo, ibang church ko. Madali lang yan eh. Dahil sabihin nyo na hindi na connected sa amin yung dalawa. Di ba? Kesa yung pipilitin nyo ibigay para yung followers nila ay lumipat sa inyo. So ano pa yan? So sa tingin ko, you really have to pray with wisdom to mediate, 'di ba? Para wala nang maging malaking issue, no? Oo, kasi, kasi ang problema lang din talaga niyan minsan, attorney ha, yung perang involved din, no? Yung at saka yung most probably not just money but also the baka magamit or I do not know what, no? Kasi kung parehas naman kayo ng it won't be solved by forcing them to violate their rights. Mali na naman yun. Privacy rights yun eh. Kahit so may privacy rights yun kahit Of may kontrata. course. Okay, yun. May privacy rights yun, di ba? The kontrata na ano. So, madaling ano yan, na napaka all-encompassing naman na yung social media. Unless ang gagawin ko, ako yung dalawang pastors na yun, bibigay ko yun, pero delete ko. Okay. Diba? Sige. So it's not a good idea to force that eh. Kasi digital, it's not a legal question but maglalabanan kayo sa digital. And kung ako yun, kung pipilitin niyo ako, I'll make another account and I will delete all the And then give it back to you. give it back to you. So wala ka rin nakukuha Okay. doon. Sige. Well, anyway, ito na ating next caller, si Jace ng Quezon City. Hi, Jace. Magandang gabi, Jace. Good evening, Hello Jace. po, good afternoon. Hi, good Jay. evening. Yes po. Yes, Jace. Yes po, attorney, good afternoon. Yeah. Ang ika-consult ko po is about po sa panloloko sa akin ng kaibigan. Nako, bakit ka niloko? Ano yun? Bale, meron po kasi akong pinagkatiwala sa kanya na business. Nung nag-online seller po kasi ako. Bale, pautang po yun. Then, since umalis po ako ng place na yun, siya po yung naniningil. Then, lagi niyo pong sinasabi sa akin na wala siyang nasisingil, wala siyang nakokolekta. Pati po yung mga gamit ko, sa kanya ko iniwan. Then, one time na lang, nalaman ko na yung mga pinagsingilan pala niya is ginamit niya and walang napapunta sa akin. Then, yung mga gamit ko po is binenta niya nang wala po ng knowledge ko. Nako. Ako, qualified theft. Qualified theft ang tawag doon. Oo, qualified theft. Kasi you authorize her to collect eh. 'Di ba? So, hindi mo masasabing wala siyang authority na mangolekta sa mga pinagkakautangan. Pero ang nangyari imbis na ibigay sa iyo ay binulsa. Nako. So, Yes po. qualified theft 'yan. Ang qualified theft mas mataas ang penalty sa qualified theft than normal theft. Kasi may tiwala. May tiwalang na ano 'yan. So, So, anong gagawin niya? magkano na yung Amount. amount? Actually po, malaki po, like 100,000. So yung pautang ko po na yon is hindi po talaga pera. Bali, ang business ko po that time is bigas. Parang Commodity. Oo. So parang yung mga bumili ng bigas sa'yo, siya yung maniningil ng... Totoo po, yes po. Oo, qualified theft na yan. Qualified theft. So, paano yun? Kailangan pa ba niya maparangay o dapat diretso pulis na? Depende. Kaya tatanong ko kung magkano kasi kung mataas ang amount, di ba, minsan hindi na lampas na yun sa barangay. 100,000 daw. medyo lampas Yes na po, lagpas po ng 100. lampas na yan sa barangay. Hindi mo naman kapitbahay. Hindi po. Kaso Okay. po, since kaibigan ko nga siya, parang sinusumbat niya sa akin yung 1 month na pagtira ko sa kanya. Pero hindi naman po ako like naging pabigat. Oo nga. Siya po yung nag-initiate. Ay, wala Na- na. Ayan na, sumbatan na. Hindi naman yung kung if ever ang may utang ka sa kanya ng isang buwan, pero yung ginawa niya ay krimen. Iba Opo. ang krimen sa civil liability. So kung di mo naman siya kabarangay, ay pumunta ka na ng fiskalya, mag-file ka na ng Fiscal o diretso pulis? pwedeng pulis para sila yung magsasampa ng salaysay, pero pwede na naman siyang dumiretso kung gusto mong kumuha ng abogado kasi malaki-laki na yung amount. Baka it's worth it, di ba? Kasi hindi rin yan small claims eh. Kasi ang small claims is pure money. Yes. This is a crime already and it's not Correct. part of small claims. Okay. So, pwede ka nang dumiretso, pulis or sa fiskalya. Oo. Okay. Thank you, Jace. Alright. O, eto na. Si
Kevin naman, siya ay 28 years old ng Rizal. Magandang araw po. Humihingi po ako ng legal advice. Nakasuhan po ako ng reckless imprudence resulting to serious physical injury kaugnay ng isang motorcycle accident noong December 20, 2023. Hindi po ako nakatanggap ng subpina dahil hindi po ako nakatira sa dati kong address. Inakala ko po noon na idadaan na lamang sa accident insurance na pinagtatrabahuan ko ang nangyari. Kaya hindi ko po in-expect na nagkaroon ng kaso. November 2025 po, nagkaroon ng warrant of arrest laban sa akin at ako po ay nakulong ng halos 1 buwan. Nakapagpiyansa po ang aking mga magulang, ngunit mataas po ang halaga at inutang lamang po namin ito. May nakatakda po akong hearing ngayong 2026, etong March. Ang concern ko po ay kung sakali hindi ko kayanin ng halagang hinihingi ng complainant, maaari po bang mapababa ang amount o pumasok sa partial payment or settlement agreement? Posible rin po bang umabot ng ilang hearing ang kaso kung hindi ako agad nakipagkasundo sa halaga o maaari po bang mahatulan agad ako sa unang hearing? Lubos po ako natatakot na makulong muli dahil ako po ay may psychological depression at labis po itong nakaapekto sa akin habang ako ay nakakulong. Ano po kaya ang posibleng legal na hakbang o solusyon sa aking sitwasyon? Alam mo, attorney, yan kasi ang sinasabi natin. Kala nila sa banggaan, simple lang. Hindi siya. Reckless imprudence yun, resulting in sa kanya, serious physical injury. Usually, kung wala nasaktan, resulting in damage to property. Yes. Ito parang may nasaktan siya. Okay, tapos parang sinawalang bahala, akala niya, so 2023, 2026 na nga naman ngayon. So, nagkaroon na siya ng warrant of arrest. Ngayon, ang tanong niya, talagang nakulong siya ng 1 buwan. Di ba sabihin, nagtaka ako doon, parang piyansa siguro ang pinag-usapan. nahihirapan na sa piyansa. Okay, ang unang tanong niya is, pwede bang mapababa ang amount? Yes. Kasi, pag merong kasong kriminal, this is reckless imprudence resulting in serious physical injuries, it's actually a criminal case. All criminal cases have 2 aspects. The criminal aspect and the civil aspect. Yung civil aspect, pwede niyong masettle yan. Pag nakasampa na to sa korte, pwede niyong masettle yan. Pero hindi ibig sabihin na nasettle ang civil aspect ay walang bahala na rin ang criminal aspect. Hindi all the time. But usually, pag reckless imprudence resulting in serious physical injury, kung nagkasundo na kayo sa civil aspect, malamang sa malamang ay yung judge ay i-dismiss ang kaso at tapos na. So yes, pwede pang mapababa yan. At since nasa huwes na yan, pwede kayong tulungan ng korte at ng fiskal at saka ng kung sino man yung abogado na to reach a settlement that is acceptable to both parties. Good luck. Dahil sana magawa mo yan. Dahil nasa korte na wala na tayong magagawa. You really have to do it. And kung meron ka bang abogado, sana ay madepensahan ka rin. Kasi it will also depend kung meron kang depensa dun sa nangyari. Dun sa reckless imprudence, let's say, at hindi naman ikaw yung talagang totoong lahat may sala. Kunyari, may kasalanan rin yung pwedeng makita yun nung kabila at masabing, may hirapan tayong manalo dito. Correct. At makasingil pa in the near future. Kung money ngayon, then money in the later on, and that will be better. Kaya, pwede pa naman yan. Okay. Ang tanong natin dyan siguro, attorney, natatakot siya. Baka makulong siya ulit kung hindi siya nakipag-settle agad or hindi naman. Hindi ganun yun. During the case, if your bail is still good, hindi ka ikukulong while the case is still pending. Kasi sabi ko, ang bail is for the criminal aspect. Under the Constitution, there can be no imprisonment for debt. Bawal yun sa Constitution. So, porket hindi ka nakapagbayad ng civil aspect, hindi ibig sabihin makukulong ka. Makukulong ka kung mapatunayan na ikaw ay guilty sa reckless imprudence resulting in serious physical injury, not because you weren't able to settle the civil aspect. Okay. So, pero mas maganda kasi makapag-settle na kayo, sabihin niya installment o basta wag mo lang papalyahin yung installment mo para hindi ka mabalik ulit dun sa kulungan, di ba? Tsaka make sure na i-check nyo naman kung ano yung sinisingin nila, baka naman hindi makatarungan. Correct. Oo. Anyway, may judge naman din na pwedeng magsabi But niyan. yes, maganda yung tanong. You cannot be
imprisoned just because hindi mo mabayaran yung civil aspect. You can only be imprisoned if you are found guilty of reckless imprudence. And since kung ganyan, hindi naman, kung probationable pa yan, ay at first time mong offense, hindi ka rin, you can apply for probation. Ayan. So, hindi ka naman makukulong. So, mag-apply ka ng probationary. Pero, syempre, mas maganda yung talagang wala kang sala. Yung napatunayan na dalawa kayo, hindi lang naman ikaw. Oo. So, siguro, wag mo nang tatakbuhan ng iyong kaso. Yes. Magandang harapin at kausapin. Yan ang maganda. Kaya sinasabi ko na parang humanap ka ng abogado, madepensahan ka kasi yung fear mo of imprisonment is not because of the civil Yes. aspect. Alright. So, eto na. Si Angela naman ng Cavinti, Laguna, 31 years old. Magandang gabi po, attorney. Humihingi po sana ako ng payo. Isa po akong hemodialysis nurse na nagtatrabaho sa isang private dialysis center sa loob ng mahigit 1 taon. Nagkaroon po kami ng inaasahang salary increment dahil nagdagdag ang facility ng third shift. Kahit hindi pa ito acknowledged ng DOH. Nag-submit po ako ng formal letter requesting salary increase at additional transportation allowance dahil ang biyahe ko po ay humigit kumulang 40 kilometers round trip araw-araw. At hindi na po sapat ang 2,000 allowance. Gayunpaman, ayon po sa aming head nurse, 1,000 lamang daw po ang inaprobahang increase ng management at pare-pareho raw po ito sa lahat ng empleyado. Anuman ang posisyon. Bilang hemodialysis nurse, kami po ang direktang nag-aalaga ng pasyente at may malaking responsibilidad dahil lisensyado po kami o lisensya nila ang nakasalalay. Nila ang nakasalalay. Hanggang ngayon po, 2 buwan na ang lumipas mula nang maabot ko ang 1 taon ng trabaho, ngunit hindi pa rin na ipapasok ang increase sa aking payslip. Sa kasalukuyan po ay full capacity na pasyente sa third shift. Matapos ko pong ipahayag ang aking concern, sinabihan po ako na mag-resign na lamang o tatanggalin ako kung hindi ako susunod sa kanilang patakaran. Ano po bang maaari kong gawin sa ganitong sitwasyon? May labor violation po ba sa hindi pag-credit ng approved increase, sa pamimilit na mag-resign at sa pagtatakbo ng third shift na hindi naman daw po aprobado ng DOH? Yung hindi aprobado ng DOH, I think that's another story, no? Kasi ang alam ko nga pag ang hemodialysis center, any hospital, if highly regulated yan, di ba? If they are going to Yes. increase or change Their capacity. and including shifts, it has to be approved by the DOH, before they can implement it. So, pero mukhang ginagawa na yung third shift Nang wala pa rin daw acknowledgement ng DOH or approval. So to answer the third na concern niya, hindi pwede. Bawal yun. Bawal yun. So okay. bawal yung ginagawa ng dialysis center mo na nagdagdag ng third shift na without approve or pwede ba sila madagdag but they have to, before they implement it, it has to be approved by the DOH. Kaya siya ina-approve ng DOH, kailangan syempre you are giving medical service, the DOH must make sure that you have the capacity and baka naman masyadong hindi kaya ng and the health of the patient Yes. will be compromised because hindi kaya ng facility mo ang ganung kadaming shift. So, okay, that's Ibang storya yun. Ibang storya yun. Okay. Ngayon, is an employee entitled to a salary increase? Yan yung unang tanong. Sadly, no. Di ba? Sadly, no. Di ba? Kasi siya daw ang nag-demand na kung pwedeng taasan niya kasi nga daw malayo na siya. But can you demand for a salary increase? You can always demand, but it's not always given. Depende sa kakayanan ng employer. Kung hindi kaya ng employer, do you have a right to your demand of salary increase? No. Wala. Oo. The only thing that the law prescribes is yung minimum. Diba? Kung nandoon ka sa minimum, pero kung ayaw mo naman kasing tanggapin yung trabaho dahil minimum or hindi ka masaya sa trabaho, okay lang umalis ka, Yes, parang ganon. ganun Pero na nga yun. ang sinabi dito, bibigyan daw sila ng 1,000 ng management at pare-pareho daw sila. So, dapat nakakuha siya ng 1,000. Pero, 2 buwan na raw ang lumilipas, pero hindi pa rin daw pa nila na ipapasok yung increase na 1,000. Ayun, okay. It would be different, for example, if there is an agreement
na yung 1,000 is going to be given. Yung, as in, there is a written agreement, may nagkasundo kayo ng employment, they sign. Then it's like an agreement. Yes, you can actually demand for it. Kasi Okay. nagkaroon kayo ng kasulatan or nagkaroon kayo ng agreement na ibibigay yon. Lalo na kunyari kung sa mga ibang mga malalaking kumpanya na may mga union, 'di ba? Ang mga sa union kasi pag ganon, they demand for benefits. They can Yes. demand in their in their collective bargaining agreement, it's included. And that is actually the law between them. At if there is a deviation on the collective bargaining agreement, pwedeng mag-strike, pwede kang magreklamo sa DOLE. Pero sa ganitong sitwasyon, hindi pa ata. at saka 2 buwan, i-demand mo muna anong gagawin niya para i-demand niya yung dapat na nasa kanya. Sumulat muna siya doon. Oo. Diba? Ngayon, Ngayon, hindi ka pwedeng ipilit mag-resign. Yes. Kasi that's called constructive dismissal. Yes. So there's such a thing na parang kung ikay pinilit mag-resign at ikay naman nag-resign, pwede mo pa rin sabihin, I was illegally dismissed because that was constructive dismissal. I did not want to resign, but they made my working environment so toxic and unbearable na hindi ko na makontinue yung employment ko, sinadya nila. pwede mo pa rin silang balikan doon. Yes. Kasi bawal na mimilit na magpa-resign Kung sa wala isang namang empleyado dahilan, nang diba? walang dahilan. Wala naman just cause. Oo. Okay, so good luck to you. Okay, at sana ang dami na naman nating natalakay ngayong araw na ito, attorney, ha? Oo nga. Medyo mabilis-bilis ang oras, then medyo mahaba-haba yung naging talakayan natin kanina. But anyhow, sana ay marami kayong natutunan, lalong-lalo na pagdating sa mga labor cases, ano? mga labor. Kasi sabihin na natin, maraming mga maling akala. Oo, napakaraming maling akala. So, siguro, bago tayo mag-check, or minsan kasi, kahit na nasa Google pa yan, oo, kahit nasa Google pa yan, Okay, ChatGPT. or mga ChatGPT, pag hindi talaga galing sa tamang sources, oo, baka magkamali kayo. So, it's always best to always ask a lawyer, always, check Naku, on ang the dami official kong- ang dami website. kong ganyan na parang imbis na magtanong sa abogado, nagtatanong Yes. kay attorney ChatGPT. Oo, kaso minsan, mali-mali. Hindi ko naman sinasabing mali si ChatGPT all the time, di ba? Pero minsan talaga ako, ilang beses ko na mali-mali yung sinasite ng mga batas. You have to really check it, di ba? It's not as, accurate as it can seem. Oo. At saka Although it's a sigurado tool. ba kayo? Oo. But I'm not saying na it's a bad thing. AI is not a Yes. bad thing. It's a tool to help work easier but not to replace knowledge, no? Correct. Or effective research. Kasi hindi naman yung porket ka ng kapitero ng musaj, hindi ka na magre-research. Di sana ang dami na nating doktor at abogado. Oo, di ba? Operahan mo sarili mo, di ba? Ito pa lang sabi. Ito sabi, di ba? Or susundan mo yung YouTube. Yun, nakakatakot. Oo, nakakatakot yan. Oo, kaya nga, little knowledge is very dangerous. Yes, oo. Konting kaalaman ay nakakatakot po yan. So, mas maganda kung meron tayong hindi alam, mas magandang magtanong sa tamang ekspertong tao. Although ako, I admit Yan. sometimes, for example, yung sa ChatGPT, if I'm going to start drafting, useful siya to make the first one Pero ang dami ko talagang iniiba doon. Pero at least meron na simulan. Hindi, pero kasi naman, sa bawat sitwasyon ng bawat ibang tao, iba-iba Yes, So, totoo. hindi rin niya, ewan ko lang ha, sabi nga natin, machine lang siya, pero ang dapat nag-i-input doon, tao pa rin. Tao pa rin. Oo, tao ganun pa lang rin, yan. oo. Okay? Anyway, maraming salamat. Ano pa? Ano sasabihin mo, attorney? Go ahead. Ano pa sasabihin mo? Hindi, kasi nga parang sa ako natuturo rin ako Oo nga. Ikaw ba, Nakahalata ako. nahalata mo pag Oo ChatGPT? naman, pag Ano yun, sobrang perfect, ganon? O, at saka merong mga, ang ChatGPT, ano ko na ha, pag tingnan ko, meron, sequence na alam mong siya ang gumawa Really? At lalo na kunyari kung 3 estudyante ko, parang pareho to At nag-iba-iba lang ng... Sabi ko na nga ba, kayong 3 ha? Oo. Ganon, di ba? Actually, ito hindi nakopyahan. Lahat sila nagtanong kay ChatGPT. Iisa pinagtanungan, di ba? Oo, wag kayong ganun. Kasi nga, di ba, parang... Sabi niya, essay lang naman pwede na kay ChatGPT. Oo, di ba? Kaya isa kasi yun rin ang ayoko sa mga online exams. Kaya kahit ako pag magpa-exam, isulat nyo sa harap ko, ballpen, papel.
Nako, mahirap palang kaya- maging profesor ang ating attorney Para alam PG. kung galing sa utak mo, hindi sa utak ng computer mo. di ba? Ayan, tingnan nyo nga naman, ha? Huwag kayo kay Attorney PG, hindi kayo obra dito, ha? Well, anyway, maraming salamat po muli. Ang uubra lang dito, yung mga tumatawag sa atin ng serbisyo publiko. Ang mga estudyante ni Attorney PG, you better watch out. Ay, sinabi ko sana lang You manood better sila dito. not cry. Sabi ko sana lang manood kayo. Kaya may, Oo nga. may tanong ako sa exam. Yun! O, tingnan mo nga Sa- naman. sa mga- Hindi, bakit? Kasi real people eh. Yes. Real Although- people asking real questions. Di ba? Ang ganda. Okay. Anyway, maraming salamat pong muli sa inyong pagsama sa amin ngayong gabing ito. I'd like to say hi to Papa Jimmy, Mama Trining, and of course, Babe Mac Castro. Maraming salamat pong muli. Ako yung Mare ng Bayan, Mare Yao. At ako yung abogado de Campanilla, si Attorney PG. Hello, Hanggang sa muli. bye-bye. Bye!